First time lang namin makakagawa ng ganitong klaseng design para sa wedding cake, kaya tara samahan nyo kami kung paano namin to ginawa. So para sa magiging base ng cake, gumamit kami dito ni Vera ng chiffon cake. Kasi ito yung ni-request ni customer na flavor. At kung napapansin nyo nga, iba yung size ng vanilla chiffon kasi nagamit ko pala yung cake na para dito. Buti na lang may sobrang 7 inches na cake. So ito na lang yung nilagay ko dito. Isang pan sana ng ube, tapos isang pan din ng vanilla. Sana yung cake dito. Kaso yun nga, hindi ko natanong kay Vera. Akala ko kasi sobra, kaya nagamit ko. And hinati ko na nga sa gitna yung ube para kako. Yung vanilla yung ilalagay ko sa gitna para maganda pa din tignan. Then para naman sa filling, gumamit ako dito ng Yema Fudge It ng Baker's Feel. Then after no, nag-crumb coating ako. Since the forward cake nga yung pinasang design sa amin ni customer, babalutan ko to ng chocolate ganache. In that way, makakatulong to sa stability ng cake natin. So pinalamig ko nga muna siya sa chiller bago ko siya frostingan. Tignan nyo naman, sobrang tigas niya. Then nag-decide nga ako na frostingan muna siya bago ko siya i-transfer sa magiging final cake board niya. Dati kasi pag gumagawa ko ng mga ganitong design, nakabaligtad na siya bago ko siya frostingan. So, sa kakanood ko nga sa ibang cake vlogger, napanood ko yung way ng paggawa ni Art Cake sa ganitong design. So sabi ko, try kong subukan. Yun nga, na-realize ko na medyo okay nga yung ganitong way. Ito nga yung time na ita-transfer ko na siya dito sa magiging cake board niya. At kung napansin nyo nga kanina, naglagay ako ng chocolate ganache para may pagkakapitan yung cake dun sa cake drum. Hindi naman tayo na-stress sa pag-transfer. Sobrang laki nga ng cake na to, mga nasa 9 inches. Tapos yung ginamit kong size ng cake drum ay 14 inches. Habang ginagawa ko nga yung cake na to, parang medyo natutumba siya. Huli ko na na-realize na sana naglagay muna ako ng chocolate bago ko siya frostingan dun sa likod. Medyo hindi bumalanse yung bigat ng cake kasi nga naglagay ako ng chocolate ganache kanina. Kaya kung napapansin nyo, parang hindi siya pantay. Parang hihiga na siya sa pagod. Charing. So since may textured nga yung design dito sa cake, gagamit kami dito ng stencil. So yung side nga na ididikit ko dun sa cake, nagbrush ako ng vegetable oil. Mga saglit ko lang siya nilagay sa chiller yung cake. Siguro at least 1 hour dapat para mag-set talaga yung base ng cake. So make sure nyo lang na kapag gagawa kayo ng ganitong design, pure lang na whip it yung gagamitin nyo or siguro mag-less kayo sa water para mag-set talaga yung pinaka-base. Iba kasi inahaluan nila na ibang whipping cream. Kaya nasisira yung pinaka-design. Pure lang na whip it or kung anong brand yung ginagamit nyo para ma-achieve natin yung design dito sa stencil. O diba, hindi man siya perfect na perfect, pero okay na din. Matatabunan pa din naman siya ng ibang details, hindi na din naman mapapansin yan. Dito nga pala nag-add ako ng mga sticks para sure lang na hindi siya higa habang binabiyahe. Sis, wedding cake pa naman to. Ayaw natin makasira ng event. So, buong cake ngayon nilagyan ko ng design. Ganito naman yung nasa picture. Then, yung mga flowers dito sa cake ay artificial lang. Merong nabili si Vera ng mga tulips. Arrange ko lang sila dito ng maayos sa cake. Actually, parang hindi nga siya naka-center. Parang naka-arrange lang siya dito sa left side. Tapos, yung name nandun sa upper right side. Ewan ko kung tama ba, pero ayun yung nakikita ko sa picture. So, naglagay nga din pala ako ng mga dried leaves. Then, yung name, si Vera lang din gumawa, made of cardstock. Ito na yung finished look na ating wedding cake. Feeling ko na-achieve naman namin yung design. At good feedback naman tayo kay bride. Congratulations and best wishes po sa inyo. Anyways, may kasama ka din palang Yema Leche yung order sa amin ni ma'am. At kami na din mismo yung nag-deliver nito sa venue. So yun lang guys, thank you so much for watching.